Kaya nga po eh. So ito na ha mga kababayan, ito umpisahan na natin. Itong patungkol dito sa sabi ni Sarah na nakulong lang daw ang tatay niya dahil sa chismis. Ikutin ko lang dito banda ha kasi medyo maliwaliwanag dito eh. Nakulong daw ang tatay niya dahil sa chismis. Ngayon may reaction dito si Princess Abante. Buti nga hindi siya binuljak eh. Oo, may reaksyon si Princess Abante, mga kababayan. Patungkol dito sa sabi ni Sarah na si Digong daw ay kinulong dahil lang daw sa chismis, kaya nakulong dahil ganito, dahil ganyan. So sumagot po itong si Ma'am Fee Javier, hello po, or Sir. Ma'am pala. So ito po mga kababayan, may sagot po dito si Princess Abante. Patungkol dito kay sabi ni Sarah na kinulong daw ang kanyang tatay, hindi daw dahil sa evidence, dahil daw sa chismis lang na sinabing 30,000 ang namatay, may sinalvage dito, sinalvage doon. Yun ang sabi niya, mga kababayan. So meron ako ipaparinig sa inyo, pakinggan niyo po. Na nagbi-base daw si Sarah, ang sabi daw ni Sarah, nakulong ang kanyang tatay based daw sa chismis. Sara Duterte over the weekend. Ito po. May statements si Vice President Sara Duterte over the weekend. She said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and ang ginamit niya actually word ay nakakulong siya dahil sa Marites. Nakakulong dahil, well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Follow-up lang po. She also said that ICC should let go of this case. Bitawan nyo na. That's what she said. Kasi dapat mga Pilipino lang daw po ang nag-decide tungkol sa kaso ni former President Duterte. Having said that, reasonable ba yung ganung appeal ni Vice President Duterte considering that there is no pending case filed against the former president here in the Philippines? Well, the House of Representatives are not hindi naman involved ang House sa ICC case. In fact, time and time again, sinabi na rin naman ng mga members of the House na hindi sila nakialam at nakikialam doon sa kaso sa ICC. So, hindi rin, wala din sa saklaw ng House of Representatives yung hinihingi ni Vice President Sara, pero bilang abogado, tingin ko alam naman din niya kung paano yung proseso sa mga ganitong klaseng mga judicial bodies. Actually, Attorney Princess Abante, well, hindi po alam ni Sarah yan. Abogado lang po siya sa pangalan, pero hindi po niya alam kung ano yan. Oo. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang sagutin na ang sabi kasi ni Sarah, nakulong daw ang kanyang tatay dahil sa chismis. Ngayon, sabi naman ni Princess Abante na hindi po ito nagbe-base ang ICC sa chismis kasi according po dyan, Ma'am Lily Tonini, hilo po. Sir Michael Villarin, Ma'am Aurelia Soriano, hilo po. Nagbe-base po kasi ang ICC kasi actually hindi naman po magbababa po ng warrant of arrest ang ICC kung wala silang mga ebidensyang nakalap at yung mga investigasyon na ginagawa nila ay hindi totoo. Di ba? So hindi po siya nakulong dahil sa chismis. Paano po nangyari mga kababayan na nakukulong si Digong dahil ang witness ay chismis lang? Bakit? Tanungin ko kayo mga kababayan, yun bang mga namatay katulad kay Kian de los Santos, yung magulang nun, chismis lang? Chismis lang ba ang pagkamatay ng isang minor de edad na nadamay sa war on drugs? Chismis ba yung mismong driver ni Glenn Chong? Chismis ba yun? Chismis ba yun? Tanong ko sa inyo mga kababayan,
Chismis ba ang nagpapakulong kay Digong? Hindi ba totoong namatay? Yung driver ni Bernard din, oh, di ba na ano sa war on drugs yun? Oh, chismis ba yun? Si Kian De Los Santos, chismis ba yun? Si Laila de Lima na pinakulong, na chismis ba yun? Si Espinosa na pinapapatay niya na mayor, chismis ba yun? Si Paruhinog, yung mayor ng Osamis, chismis ba yun? Di ba? Mamamatay ba yun kung hindi siya nagpa-unlock ng war on drugs? At saka sa totoo lang mga kababayan, palinlang kay Sarah. Huwag kayo maniwala kay Sarah. Bakit? Kung ang tatay nga mismo, ni Sarah na si Digong, inamin niya na meron siyang war on drugs at meron siyang Davao Death Squad at meron siyang pinatay. So kung chismis yun, so ibig sabihin, binastos lang nila ang Korte Suprema at ang Kongreso at Senado. Kasi bakit? Ini-interview siya, iniimbestigahan siya sa Senado, inamin niya. Sabi pa nga niya kay Risa Hontiveros, yes, correct, very correct. Because guilt is personal, wala kang alam. So ibig sabihin pala pag ganun, chismis lang pala yun. So ibig sabihin, binaboy nila ang legislative. Binaboy nila ang Senado at chismis ba yung tinanong siya sa Kongreso na totoo ba na pumatay siya? Totoo ba na meron siyang ganito? Sabi niya, yes. Ako, pumatay. Yes. So chismis ba yun? So ibig sabihin, binastos nila ang Senado at Kongreso sa mga sinasabi ni Digong doon. Hindi naman natin pwedeng sabihin mga kababayan na si Digong ay nag-uulyanin. Hindi natin pwedeng idahilan yun na pag-attend ni Digong doon sa Senado at sa Kongreso nung inimbestigahan ito, yung tatay niya, ay drama-drama lang nila yun. Yung sabi ni, ang drama doon, yung sabi niya na wala siyang pera. Ang drama doon, yung na umasa lang siya sa retirement pay. Yun ang drama. Pero bakit nung pinapapirma siya ng waiver ni Trillanes, nanggigigil siya at halos hampasin niya ng microphone si Trillanes? Diba? Chismis ba yun, Sarah? Sarah, utang na loob naman, credit inside sa English. Huwag mo nang linlangin ang taong bayan, marami nang gising. Hindi mo ba alam, Sarah, yung inaasam-asam mong mananalo ka sa 2028 presidential election? Yung mga buboto dyan na manalo ka, ngayon bumoto na sila na ma-impeach ka at matuloy ang trial. Yun ang totoo. Yung inaasam-asam niya na manalo daw siya bilang presidente sa 2028, yung mga buboto doon, bumoto na rin para matuloy ang trial at malaman nila kung totoo bang merong 2 billion na joint account ninyo dalawa ni Digong. Di ba? Oo, Ma'am Anita Valdez, totoo yan. Binabaliktad niya yung kwento. Magaling siya mag-twist. Kaya nga sabi ni Franz Castro, ganyan naman talaga yung mga Duterte, mahilig naman mag-twist yan. Ang sabi, hahampasin ng microphone. Ang sabi, ipapapatay. Tapos ang sabi, ipapahukay daw yung katawan ni Lakay, ni Apo Lakay, ni Ferdinand Marcos Sr. Itapon sa West Philippine Sea. Tapos pag ini-interview mo, sabihin, joke lang. Sabihin, hindi totoo. Di ba? Mga kababayan, ganyan sila, mahilig sila mag-twist. Katulad niyan, sabi niya, chismis ang kadahilanan kaya nakulong ang kanyang tatay. Tapos pag ini-interview yan ngayon, sasabihin namin, wala akong sinabing ganyan, hindi totoo yan. Katulad nun, sinabi ni Digong na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Nung ini-interview sa media, sabi niya, wala akong sinabing adik ha, wala akong sinabing ganyan. Baka ipapatay pa ako niya ni Marcos, di ba? Ang hilig nila mag-twist. Di ba? Nasa tao na yan kung mauuto nila at malilinlang nila. Pero, tandaan ninyo mga kababayan, sa totoo lang mga kababayan, tandaan ninyo, ang tao po ngayon gising na. Ang taong bayan, alam na ang karakas nila. Diba? Sabi ni Sir Ferdinand Gorospe, si Sarah parang syunga-syunga. Kung magsalita, di alam ang pinagsasabi. Ma'am Tita Gali Vlog, ilupuan kay Ma'am Angelina Season, pang mental hospital na si Inday. Kaya nga, di ba, mga kababayan, napansin nyo ba? Di ba? Mami, may galap shout out. So yun lang yung ating mga kababayan, yung ating topic patungkol dito na chismis lang daw ang kadahilanan kung bakit nakulong ang tatay niya. Putang ina. Kung chismis pala ang kadahilanan, edi sana ang dami ng marites dito sa kanto namin nakukulong. Di ba, mga kababayan? Kung chismis pala ang kadahilanan kaya ikinukulong si Digong sa ICC,
Eh di ibig sabihin pala yung mga chinichismis dito ng mga kapitbahay namin, yung mga marites, nakukulong na din sana sa ICC to. Mamaya kuya. Mamaya kuya, may ginagawa pa po ako. So kung ganun pala, 'di ba? Sugar. I-on mo na daw yung speaker diyan. So kung ganun pala ang style, mga kababayan, edi sana kami na sanang nakukulong dito ng mga minamarites dito sa mga kapitbahay namin. Diba, Sir Michael and kay Ma'am V. Rose? Ayan, Rose V. Ayan, Ma'am Mercy. Saka yung nag siya na umaga, ba't niya daw sasabihin yun? Diba? So, ito po. Sunod, mga kababayan. Kay ano tayo? Kay Cheese Escudero. Ito na nga, mga kababayan na dito kay Cheese Escudero. Ano nga ba itong kay Cheese Escudero? Naku po, mga kababayan. Ito yung malaking problema ngayon kay Kilay, mga kababayan, kasi itong si Kilay